my beloved Boss Mike Severa. Ayoko na po sa House of Representatives. Bakit? Ang gugulo po nila. Ayaw niya na raw sa Congress, mga kababayan. Kasi daw ang gugulo nila. Sino? Ay magsasalita, meron 3 taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Oh. Kilala niyo, 3 lang yun. Sino? Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Kasi kuya ko yun. Grabe naman si Idol. Sobra ka naman manlait. Yun daw isa, galing sa NPA, si Paduano yun eh. Diba? Yung isa, bulaang propeta. Si Abante yun eh. Diba? Yung isa naman, mga kababayan, sino yun? Yung artista, hindi pa sumisikat, laos na, Dan Fernandez yun eh. Lahat yung mga kababayan, yung mga kongresista na nasa Quadcom. Grabe, no, mga kababayan. Kala mo talaga itong si, Marcoleta. Wala talagang kapintas-pintas. Mga kababayan, kung makapamintas, tingnan ninyo. Si Paduano, Abante, tsaka sino? Si Dan Fernandez. Silang 3, mga kababayan. Ewan ko ba rito? Ano kaya nakain neto parang galit na galit at ayaw niya na daw sa Kongreso. Dahil nga daw sa 3 kongresista. Kung inyong aaraling maigi, mga kababayan, pag-isipan nyo. Napakababaw na dahilan na gawin mong dahilan dahil yung kasama mo sa trabaho ay hindi mo makasundo, kaya aalis ka na lang sa trabaho. Bakit? Ang tanong ko, mga kababayan, eto bang si Marcoleta kapag naupo sa Senado, makakasundo nyo rin ba lahat yung mga senador doon? Sige nga, mga kababayan, paki-explain. Di po ba? Walang pagkakaiba yan. Saan? Sa may trabaho tayo, hindi natin makasundo yung alin? Yung mga kasama natin sa trabaho. Ganon din sa kanya. Hindi lahat na makakasama mo dyan sa Kongreso makakasundo mo. At pag natungtong ka sa Senado, hindi rin lahat yan makakasundo mo. Kaya napakababaw na dahilan yan na sabihin na ayaw ko na sa Kongreso. Dito na lang ako sa Senado. Alam nyo, kapag kami, mga aplikante kami, at ini-interview ko, ganyan ang dahilan, kiss kagad sa akin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kahit saan tayo mapunta, meron tayong hindi makakasundo eh. Si Marcoleta, lumalayas to kapag meron na siyang hindi nakakasundo. Diba? Isipin nyo yung maigi. Diba? Pagka meron ng hindi nakakasundo, aayaw na eh. Kapag nag-interview ko, bakit ka umalis doon sa trabaho mo? Okay naman pala. Maayos naman pala kinikita mo. At okay naman pala yung performance mo. Magaling ka naman kamo. Ang sagot, mga kababayan, sir, ayoko na ho doon. Kasi yung mga kasama ko hindi ko na ho nakakasundo. Patay ka sa akin. Yung ganong katwiran, mga kababayan, attitude yun. Diba? Pagka ganun ang katwiran ng mga tao, may attitude yun. Sa mga namamasukan, tandaan nyo ito sasabihin ko. Kahit saan kayo pumunta na magtrabaho, hindi lahat na makakasama nyo sa trabaho nyo, makakasundo ninyo. Tandaan nyo, lahat ng mga kasama nyo yan, mga kababayan, galing sa iba't ibang sinapupunan, iba-iba pagpapalaki, iba-iba ang nakagis ng kapaligiran, iba ang naituro na na aral ng magulang. Diba? Kaya kung ganun ang katwiran, eto si Marcoleta nag-a-apply, wala na. Iyoko na talaga sa kanya.
Kahit idol ko pa siya, ayoko na sa kanya. Diba? Idol naman ang babaw ng dahilan eh. Yun lang pala dahilan mo kaya ayaw mo na sa Congress. Ha? At gusto mo na saan? Sa Senado? Huwag ganon. Oh, hindi magandang ano yun. Hindi magandang katwiran nyo. Kateringgal po. Diba? Lex, ano? Kapalagay nyo, sa ganyang katwiran eh. Papasa sa inyo? Sa akin kasi hindi talaga eh. Oo, ang daming akong aplikante, ganyan. Oo, dati mga kababayan, sa isang araw, 12, 20, ganon. Tapos, di ba sabi ko sa titigas, di ba? Take ka, dinalan ka na nga ng pasalubong eh. Di ba mga kababayan? Pagka ganyan, biruin mo, katwiran. Pero kapag ka ang katwiran, ganito. Pero pag ang katwiran ganito, ng aplikante, gusto ko pa po, bakit ka umalis? Okay naman pala doon. Gusto ko pa po, madagdagan yung aking kaalaman. Dahil naniniwala po ako, dito sa inyong kumpanya, ay mas matututo pa ako ng maigi. At madadagdagan yung aking kaalaman at kasanayan sa trabaho na to. Naku! Approve! Yung ganun sana. Kung sinabi niya sana na, ayoko na sa Congress. Punta na ako ng Senado. Dahil mas may maitutulong ako sa paglilimbag ng mga batas. Aba, edi okay sana. Yung hindi ka na maninira. Nanira ka pa eh. Diba? Yan, willing to learn. Diba? Mga ganyan, ano? Marami namang empleyado, mga kababayan, ganire. Hanip. Pagkatanggap mo, mga kababayan, laging hawak ang walis, laging hawak ang dustpan, laging naglilinis, laging maayos, mga kababayan. Yung bagong-bago pa lang. Pag tumagal-tagal, tignan ninyo. Nako, Diyos ko po. Utusan mo. Magwalis ka na. Bakit? Trabaho ko ba yan? Grabe, sa una lang. Diba? Sa una lang magagaling ang lintek. Parang ito. Yan. Nagsawa ka na sa Kongreso. Sabihin mo na lang, gusto mo lang na madagdagan yung kaalaman mo at makakatulong ka doon sa Senado. Kasi nando doon si Robin, si Bato, pwede mo nang palitan. Di okay sana tayo. Diba? Kaso hindi eh. Ito na. Mga kababayan yan si Marcoleta. Kung ano-ano sinasabi, binanatan pa yung kapwa kongresista. Tandaan nyo, hindi ko ugali manira ng kapwa. Kaya ayaw ko talaga, mga kababayan, na may mga tao na maninira lalo't lalo. Nasa kasama mo. Saan? Sa opisina, sa isang linya, sa isang community. Pangit kasama yung mga ganon. Kadalasan yung mga ganon, mga kababayan, nakukulong. Anyway, eto na mga kababayan, pakinggan nyo ulit. Ano tayo magtagal? Ayaw ko na po sa House of Representatives. Bakit? Ang gugulo po nila. Kung wala kayo magsasalita, meron 3 taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala nyo, 3 lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Kasi diba, mga kababayan, ganyan ba gusto ninyo? Ganyan ba ganyang politiko yung ugali na gusto ninyo? Mga kababayan, hindi ho ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya minahal natin ng totoo. Di po ba? Marcoleta, sana ginaya mo na lang si Pangulo eh. Baka mahalin ka pa ng mga tao. Pero yung ganyan kumakandidato ka, naninira ka na naninira ng mga kasama mo sa trabaho, ekis ka. Ekis ka na. Ewan ko dito. Bakit ganyan yan, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Severa.